Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang crypto na may kakaibang disenyo at malinaw na mission sa market. At ito po ay walang iba kundi si Stellar. Maraming beses nang napatunayan ni Stellar ang kanyang bilis at kakayahang mag-connect ng mga tao at institution sa buong mundo. Pero ano nga ba ang nagpapaka-unique kay Stellar kumpara sa ibang mga crypto? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, unahin po natin ang kanyang consensus mechanism. Kung si Bitcoin ay gumagamit po ng proof of work at si Ethereum naman ay lumipat na sa proof of stake, si Stellar ay may sarili pong paraan na tinatawag na Stellar Consensus Protocol or SCP. Ang SCP ay nakabase po sa isang sistema na kilala bilang Federated Byzantine Agreement or FBA. Ang kagandahan po dito, hindi na kailangan ng malalaking mining equipment tulad ng kay Bitcoin at hindi rin nangangailangan ng staking tulad kay Ethereum. Ang ginagawa ng SCP ay umaasa sa mga tinatawag na trusted nodes na nagsasama-sama upang i-validate ang transactions. Dahil dito, sobrang bilis ng settlement ng Stellar na umaabot lang ng 3 to 5 seconds bawat transaction. Bukod po sa kanyang bilis, mababa rin halos libre ang kanyang fees. Ang resulta po nito ay malaking advantage para sa mass adoption dahil hindi hadlang ang mataas na bayarin para sa mga users. Kung titignan po natin ang impact nito sa market, ang mabilis at murang transaction ay nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga businesses na pumasok sa Stellar ecosystem. Kapag mas maraming institution ang mag-adapt kay Stellar, mas tataas po ang demand para kay XLM na siyang kanyang native token. Ang isa pang kakaibang katangian ni Stellar ay ang kanyang built-in decentralized exchange or DEX. Oo, tama ang narinig po ninyo. Hindi mo na kailangang gumamit ng ibang platform para makapag-trade ng assets dahil nasa loob na mismo ng network ni Stellar ang exchange. Dito po pumapasok ang tinatawag na PAT payment functionality. Ang ibig sabihin nito, pwedeng magpadala ng dollars ang isang tao at tatanggapin ng recipient ay pesos. Ang Stellar network na mismo ang Stellar network na po mismo ang bahala sa conversion sa likod ng transaction. Kung iisipin mo, ito ay parang instant money changer pero automated at saka decentralized. Hindi na kailangang dumaan sa bangko or third-party exchange. Ngayon, ang epekto po nito sa market ay napakalaki. Dahil kung mas madaling magpalit ng pera at assets, mas magiging attractive po ito sa international payments. Lalo na kung gagamitin ito ng mga remittance companies, mas magiging relevant si Stellar at posibleng tumaas ang kanyang adoption. Ngayon ay paano naman po nakatutok si Stellar sa financial inclusion at cross-border payments? Kung titingnan po natin ang mission ni Stellar, malinaw na nakasentro po siya sa financial inclusion. Ang ibig pong sabihin nito, gusto niyang maabot ang mga taong wala pang access sa traditional na banking system. Si Stellar ay para pong tulay or bridge sa pagitan ng blockchain at saka traditional na finance. Ang kanyang focus ay ang cross-border payments. Halimbawa, kung may isang OFW sa Middle East na gusto pong magpadala ng pera sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas, kayang gawin ni Stellar na mabilis, mura at walang hassle. Kapag mas maraming tao at negosyo ang makakita ng ganitong benepisyo, mas lalaki po ang posibilidad na gamitin ang Stellar Network
para sa global remittances. At kung mangyayari po ito, natural na mas lalaki rin ang demand para sa kanyang token at yan ang kanyang token na si XLM. Kung ikukumpara po natin kay Ripple na focus din sa cross-border, si Stellar ay mas nakatutok po sa mga retail users at maliliit na institutions. Kaya makikita po natin na meron siyang sariling target market. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tinatawag na anchors. Sa madaling salita, ang anchors ay mga trusted entities na nagsisilbing tulay ng Stellar papunta sa traditional na financial systems. Sila po ang nag-i-issue ng tokens na kumakatawan sa real-world assets or currencies. Halimbawa, isang anchor na bangko ay pwede pong maglabas ng tokenized USD sa Stellar Network. Kapag hawak mo ang tokenized USD na yan, parang hawak mo rin ang tunay na dollar. Ito ang dahilan kung bakit nagiging flexible ang Stellar. Dahil po sa anchors, pwedeng pumasok at lumabas ang mga asset sa blockchain ng madali. Kung magiging mas marami ang anchors na sasali sa Stellar ecosystem, mas lalaki po ang tiwala ng mga tao at institution sa paggamit nito. At syempre, kung mas malawak ang ecosystem, mas tataas ang demand kay Stellar at kay XLM. Isa sa pinakasimple pero sobrang powerful na feature ni Stellar ay ang kanyang mababang transaction fees. Isipin mo, bawat transaction ay nagkakahalaga lamang ng 40 digits 1 XLM. Halos hindi mo na maramdaman. Pero hindi lang ito ginawa para sa affordability. Ginawa rin ito bilang anti-spam measure. Ibig sabihin, hindi po basta-basta makakagawa ng libo-libong transactions ang isang attacker para lang guluhin ang network dahil kahit maliit ang fee, kailangan pa rin magbayad sa bawat galaw. Kapag pinag-usapan ang impact nito sa market, malinaw na malaking bentahe ito. Ang murang fees ay perfect para sa microtransactions at para sa mga developing countries na hindi kayang gumastos ng malaki para sa bayarin. Sa madaling salita, ito po ang nagbibigay kay Stellar ng edge para sa mass adoption. Kung pagbubuo din natin, si Stellar ay kakaiba dahil sa kanyang bilis, mababang fees, built-in DEX, focus sa financial inclusion at paggamit ng anchors. Lahat ng ito ay nagtatagpo sa isang malinaw na layunin. At yan ay gawing mas accessible at mas mura ang global financial system. Kung magpapatuloy po ang kanyang adoption, lalo na sa remittances at saka cross-border payments, may posibilidad na makita natin ang mas malakas na demand para sa kanyang token na si XLM. Ang tanong na lamang po dito ay kung gaano po kabilis makukuha ni Stellar ang tiwala ng mas maraming institutions at users sa buong mundo. Para sa akin, malinaw na si Stellar ay isa po sa mga crypto projects na may tunay na gamit at hindi lamang po hype. At dahil dito, nananatili siyang relevant sa market kahit lumalabas ang napakaraming bagong project sa blockchain. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.